Pastor Ronald. Good evening po sa ating lahat. Okay, so batiin mo na magandang gabi ang iyong katabi. At sabihin mo na mas gwapo at mas maganda ka pa sa gabi. And so, I hope you have your Bibles tonight. Amen? Okay, so itong mga regular na young people natin, may Bibles na rin sila. So, mga members, no? Yung mga ushers natin na kapag napansin nyo na walang dalang Bible, maganda, tanongin po ninyo, no? Kung dala ho ba nila yung kanilang mga Biblia. So, and that is the purpose, kakabsat. Iso ti panggap na, no, apay adatay toy, because we are studying the Word of God. Amen? Gad-adal tayo ti sasaon niya po. So, you ought to have your own Word of God. So, no awan, lalo no miyembro, I suggest kat agimbes kayo kakabsat, iti napintas nga Biblia. Tapno nga, no agbasa kay di balayo, at least you can have your time to have nga kuna tayo nga you can study well sa salita ng ating Panginoon. Okay? So ready na ho tayo ha. Nasa faithfulness na tayo ha. Itutuloy lang po natin yung sinimula natin last Wednesday. So if you have your Bible, samahan niyo po ako. Taas natin. Sabay-sabay. Ready, go? This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Tonight I will be taught the Word of God. I boldly confess, mine is alert, my heart is receptive, I will never be the same. In Jesus' name. Lamentations chapter 3. Pag nabuksan nyo na po yung Lamentations chapter 3, you may now take your seat. The book of Lamentation, right after the book of Jeremiah, you will find the book of Lamentations. Chapter number 3. Beginning verse number 21. Ako na lamang pambabasa. Follow with your eyes as I read loudly tonight. In Lamentations chapter 3, verses 21 to 20 and 6. Okay, malamlamin kayo, apo? Mabalin tayo siguro patayin di dededuma ya. Dededua. Supay ti pagsayban tayo kakabsat. Di may isa ka na pagpapatangami dagiti Ironman into next year kat agpa-solar tayon. Into next year. So ag-invest tayo ti solar tapno unlimited ti usar tayo ti nyaman nga klase nga electric ditoy. Into next year. Dejeng amen nyo dapat ada pasurot na nga commitment di alang patingga nga amen. So kasi no amen, awa mo commitment yo, awa mo tited yo, awan latta kakabsat niya. Ang mapasamak di amin nga kaya tayo nga aramidan ditoy balay ni Apo. Okay, so Lamentations chapter number 3. I will save all my announcement right after the service. So we will go now to the preaching which is about the faithfulness. About iti no kasano nga kapudno. Tama, kapudno, no? Ka-faithful ni Apo. So it will take 6 months just like fruitfulness. Nagrugi tayo iti January, nalpas tayo iti June. So tatta nagrugi tayo iti July. So inga na December, no hang lang agsubli ni Apo. No hang agsubli ni Apo Dios, just in case mabati kayo, ituloy yung latan Okay ba? Okay ba 'yon? Just in case agsubli ni Apo, nabati kayo, kat ituloy yung lata kakabsat. Makamukay lata dito, yan. Okay, so Lamentation chapter 3, beginning verse number 20 and 1. Nabirok yon. Okay, verse 21. This I recall to my mind, kasi iti ko na ni Jeremiah, this I recall to my mind, therefore have I hope. Sabi niya, ito yung naalala ko sa aking isip, kaya nagkaroon ako ng pag-asa. So ano kaya yung naalala niya? So nga kakabsat, from that verse, is really important kung ano yung mga naalala mo sa buhay. Yung bang mga naalala mo, nagpupush sa'yo, papalapit sa Diyos, o palayo.
Kasi kung yung mga naalala mo, puro discouragement lang, maka-apekto mo lang kakabsat, itirignam. Di ba? So, ang kagandahan kay Jeremiah, yung naalala niya ay ito, sa verse number 20 and 2. Sabi niya, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Sa maikling Tagalog, ang ibig sabihin niyan, dahil sa awa ng Diyos, buhay pa tayo. Kung maaalala mo yan, makakaroon ka ng pag-asa. Dahil ang Diyos maawain. Di ba? His mercies endureth. Nabasa niyo yun sa Psalms, di ba? Madalas pa ulit-ulit niya. His mercies endureth forever. So kung maaalala mo, babae ni ti Asi ni Apo, si bibiyag tayo pa lang, nga natata. Ay kat siguro isuti may isa nga mampush, nga agbaling ka nga faithful, kini Apo. Kasi tinan nyo hindi lahat ng ginagawa natin sa buhay, araw-araw, tama. Kadalasan nga, mali pa. Hindi lahat ay mabuti. Minsan may masama din. So hindi tayo exempted sa paggawa ng masama. Nga oray Kristiyano tayo, makaarami tayo lahat at timadi. Okay? Pero hindi yun na expectation ng Diyos sa atin, ha? Okay? So ngayon, kung maaalala mo, dahil sa awa ng Diyos, ay buhay tayo at malakas, ay in return to that, siguro the best thing we can do is, sabihin mo, mag-faithful ako sa Panginoon. Di ba? So, sabi diyan sa verse number 22, that we are not consumed because His what? Compassion. Take note of the word mercies, compassion, madadaanan natin yan, kung anong ibig sabihin ng mga yan. His compassions fail not. They are new every morning. Ito maganda. Great is thy faithfulness. Diba? Dakila ang katapatan ng Panginoon. So the Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him. Di ba? Ang Diyos ay mabuti doon sa mga amunang gag-uray kini Apo Diyos. Yung marunong maghintay sa Diyos, ang Panginoon ay mabuti sa kanila. Now, madali lang i-quote, ngam narigat nga guray, kakabsat. Amo tayo dijay. At lahat tayo, we are waiting for something. Correct. Waiting for an answer prayer. Maybe 2 years na, 3 years mo nang pinagpe-pray. Still, there's no answer. So, amo yung kakabsat, isa ito sa mahirap. Yung maghintay sa sagot ng Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, this is an assurance, na hindi tayo dapat magsawang manalangin at huminto. Na ang Diyos ay mabuti sa mga naghihintay sa Kanya. Alam nyo, minsan, meron tayong mga hinihintay na hindi na dumarating. O hindi na talaga darating. O hindi mo na maaasahang dumating pa. Pero alam nyo, kung sa Diyos tayo maghihintay, meron tayong mahihintay. At meron darating pag sa Kanya tayo maghihintay. Kasi di ba, God will never fail His people. Doon sa Bible study namin nung Monday sa Canada, na-mention ko yung isang verse na ang sabi, I will never fail thee, nor forsake thee. Those two F's na ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo bibiguin, hindi ko rin kayo pababayaan. God's promise and assurance yun sa mga tao niya. So, pwede rin nating i-claim. Ang ganda nun, mga kapatid, kung titingnan natin, So, isa yun sa mga reflection ng katapatan ng ating Panginoon Diyos. So, kaya kung may hinihintay ka man, just keep on waiting. Huwag ka magsawa. 2 things can happen kapag nagsawa kayo sa kakapanalangin. It's either you change your prayer or you stop praying. Diba, may pinagpe-pray ka, ang tagal na, ayaw sagutin ng Panginoon, pinalitan mo. Nakangami nakauray. Or else, you stop praying. Wala namang sagot Diba? So kaya, ang ganda ng verse, God is good to them that wait for Him. Sa mga naghihintay, o may mga naghihintay ba dito? Are you waiting for something? Tama? Na isang araw, ay darating ito. O yung isang nagjo-join sa amin sa Canada Online, si Kuya Marlon, one of my good friend, pag nag-start na ako mag-send ng link, siya lagi, hindi mo siya madalas siya nauuna. Pero pag nag-join na yan siya, nakikipagkwentuhan na yan, banding na. Isa na lang, sabi niya, Pastor, 3 na ipapasa ko na para makuha ko na yung personal residency, yung PR. Ang meron pala sa kanila, working permit. Ibig sabihin ng working permit, you are not assured
Anytime, mabaling ka nga, agsubli. So, they need personal permanent residency. So, yun ang kanilang hinihintay. Sabi niya, Pastor, pasado na ako sa 3, yung isa na lang talaga. Kaya ang tanong ko sa Panginoon, sabi niya, Pastor, bakit ayaw pa kasing ibigay ni Lord? No? So, lahat tayo naghihintay. We are waiting. No? Kaya we are keep on encouraging Him. Kasi minsan, may mga time na nawawala na tayo ng pag-asa. Mga ganun ba kayong moment? Wala na kayo ng pag-asa. Mukhang hindi naman yata sasagutin ng Panginoon. Mukhang hindi naman yata ibibigay ng Diyos. Diba? So, nagsasawa na tayo. Nawawalan tayo ng patience. Pero yung verse na ito is a good assurance that God is good to those who are or to those who wait for Him. So, yun yung makikita natin sa verse number 26, 25, and then 26. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Sabi diyan, mas maganda para sa atin na umasa at tahimik lang na naghihintay, no, sa gagawin ng Panginoon. Specifically dito sa verse na ito ay yung kaligtasan ng mga tao. Okay, so they are waiting and praying for that. Okay, so ngayon, itutuloy po natin yung sinimulan natin last Wednesday regarding po sa katapatan ng Diyos, which is God is faithful. So under po ito sa ating long-standing series every Wednesday, which is building a better Christian family or homes. And then nilink po natin sa ating tema, which is ang ating tema ay mayroong kinalaman sa katapatan at sa pagbubunga. So inuna nating pinag-usapan yung fruitfulness for 6 months. So ngayon, for 6 months again, ang pag-uusapan naman natin ay ang katapatan ng ating Panginoon. Okay, so last Wednesday, nagbigay ako ng ilang mga bagay patungkol kung sino si Jeremiah. So just a little bit of background, at least kakabsat, amo tayo no sino datoy nga propeta. Aside being a weeping prophet, doon siya kilala eh. He is well known as a weeping prophet, pero marami pang mga bagay na kailangan nating matutunan regarding kini Jeremiah. So allow me just to review, babanggitin ko lang siya pero hindi ko na po bibigyan ng maraming explanation. Okay? So first, Jeremiah received an unwanted call to minister. Ito po yung panawagang first and foremost, hindi po niya ginusto. Ngam awa maaramida na kakabsat ta, inayaban ng arod ni Apo Diyos. So nga mo yung kakabsat, urayhan tayo kayat, no inayaban na ka ni Apo, just say yes. No, don't say no. Kasi no agno ka, iso kakabsat, ipagrugyan na, nag-struggle ka nga talaga. Kasi you are fighting against the will of God. No? So kaya, sa tiyan pa lang si Jeremiah, tayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Okay? Yung mga bata na yan, tinan nyo, hindi natin alam, only God knows, pero alam natin, magiging mabuti ang buhay nila sa araw kapag sila'y mananatili sa kalooban ng Panginoon. Unless, lalayo sila sa kalooban ng Diyos. Okay? So, sinong makapagsasabi sa atin na isang araw, yung mga bata na yan, may tatawagin ng Diyos diyan na maybe a missionary wife, kapag babae, and then kapag lalaki, a missionary. Mga manggagawa ng Panginoon sa field. Diba? So, yung inaawit natin dito na yung my field is empty but my house is full. Diba? Kinakanta natin yan, my house is full but the field is empty. Diba? Kaya meron ako napakinggan na isang preaching, ito ay ang challenge is more on mission emphasis, missions conference. Sabi nila, napakarami ng mga professional sa mundo, pero kulang yung manggagawa sa gawain ng Diyos. Diba? So meaning to say, dito sa ating church, napakarami mga professionals, pero kulang yung mga manggagawa sa ubasan, sa field. So kaya, dati ang challenge, para maging missionary ka, iwanan mo yung profession mo. Pero ngayon, baliktad na. Para hindi na nag-aaway-away, pwede ka naman maging missionary while you are in your profession. Nakukuha niyo yung point. Halimbawa, punta kayo sa ibang bansa. Oh, by the way, si Kyle, lilipad na po yan by next week to Thailand. Yan, so, she will work as a teacher for a while dun sa Thailand, and then nag-usap na kami. I'll give her instructions.
Sabi ko na you are not just there to work, but to ministry and to minister. Diba? So, parang ganun ba? Nakukuha niyo yung point? Parang ganun. So, kailangan mo lang linawin yan sa sarili mo na hindi naman niya masama Basta kung sakali man na lilipad ka sa ibang lugar at gusto mo magtrabaho para at least kahit papaano magkaroon ka ng better chance in life. I am not saying na wala tayong better chance here. Okay? Wala akong sinasabing ganon. Kasi kahit manatili ka dito, kaya ka namang paunlarin ng Diyos dito No, just in case, may opportunity nga na ikaw ay makalabas ng bansa, ay hindi ka lang lalabas para magtrabaho. But kung hindi, mag-ministry. Be a minister. Be a missionary there. Reach more souls. Diba? Alam naman natin, ang Thailand, diyan po ang penetration ng mga LGBT. Hindi lahat ng mahaba ang buhok diyan ay babae. Siguro, sa 10 makikita mo mahaba buhok, baka 7 diyan lalaki. 3 lang diyan ang tunay na babae. So I think that place, that country needs the gospel more than ever. They really need the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya maganda yung prinsipyo ng isang batikang pastor na ang sabi niya na you are not a professional that happens to be a Baptist. Vice versa, you are first a Baptist Christian, a saved Baptist Christian, kasi may mga Baptist na unsaved a saved Baptist Christian that happens to be a professional. So meaning to say, our main priority is none other than the work of God, not the work of the world. So ito na yung ini-inculcate ko sa isipan nyo. Kasi alam nyo, dati negative din ako dito Ang gusto ko, manatili lang kayo dito. Pero ngayon, open na yung isip ko Diba? Parang businessman na rin ako Open-minded ka ba? Anong ganon? Nabuksan na rin yung isipan ko through seminars, through pastors na mas magiging malawak pala ang scope ng mga tao sa ministry kung may mga opportunities na basta sisiguraduhin nyo lang na yung opportunity kalooban ng Panginoon para sa inyo. Para lumawak yung scope ng ministry, yung scope ng gospel. Pangalawa, dahil mawawala kayo sa church, would be an orientation to all of you, mawawala kayo sa church, so punta kayo sa ibang bansa, the least thing you can do is to pray for everybody here and to help us financially. Yun lang Yun lang naman Kasi wala ka sa home church mo. Hindi ka naman pwede mag-soul-winning dito. Doon, pwede ka mag-soul-winning doon. So that's the least thing you can do. And we always said, once a Pilgrim members, you'll always be a Pilgrim Bible Baptist Church members. Kaya, karoon kami ng usapan na magkakaroon ng Google Meet na Bible study sa mga may imbitahan. So, siyempre, ang mag-spearhead si Sister Kyle. Parang sa Canada, nabuo yun sa pangunguna ni Sister Jenaline. Ngayon, lumalaki po yung pamilya namin. At merong isang pamilya doon na unti-unti na yon. Sabi ko nga, Lord, sana ibigay mo na yung hinihingi nila para mas ma-push sila na talagang sila po ay, alam mo yon, malapit ng gusto sa Panginoon. Ang sabi niya, alam mo, Pastor, ang sarap palang kasama yung may mga Diyos. Sabi niya yun. Sabi pa nga niya, di man ako talaga totally naniniwala sa mga pangako, pero masarap din mga pangakuan minsan. Sabi niya, Pastor, pag sinagot ng Panginoon tong prayer ko, at ako ay magkaroon ng permanent residency, sabi niya, Pastor, kukuwain kita dyan. Sabi ko, wag naman, nagpapastor ako dito. Magpasya lang, Pastor, magpasya lang. Parang gano'n. I can see, no problem. Diba? Pero alam nyo, hindi po yan ang ating focus. Alam nyo, nabe-burden ako sa kanila. Minsan nga naiiyak ako kasi ito yung akala ng mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas kapag nasa abroad, mayaman. Hindi ho. Baka nga mas maluwag pa kayo minsan Tutuusin. Hindi sila makatulog na maayos doon. Kaya nung nag-lesson kami about anxiety, about worries, lahat sila nakaka-relate Bakit? Kasi anytime pwede silang mapauwi Diba? Nakukuha nyo yung point. Diba? Mag-exam sila para ma-permanent. Bawat exam, $300, almost $400. Magkano sa pera natin yon sa Canadian dollar? Almost how many yun? 20 plus? 25,000. Kasi dyan. Kada exam yun Pag hindi mo na ipasa, sa susunod na exam mo, another 25,000.
Tapos sabi niya, si Kuya Marlon, baka nanonood yan minsan, sumisilip yan eh. So, kapag ikaw ay hindi permanent doon, working visa, hindi ka makapamili ng trabaho mo. Not of your choice. Wala kang magagawa. Kung ano available, pumidot ka titake, awan ti maramidam. Awan choice mo. Ngom no ma-permanent ka diyay kakabsat. Ma-practice mo diyay expertise mo. You can find your, alam nyo, mula nung nag-start yung online Bible study namin, nakaka-relate ako sa mga OFWs. Naiintindihan ko yung damdamin nila. Kaya sabi ko, Lord, narito ako para magturo ng salita ng Diyos sa kanila. Nothing more, nothing less. Dijay lang. Although, adagal ala ti Gcash ko kakabsat. Yung ako pa lang ang pinanpansin niya. Ang purpose natin is none other than just to feed the Word of God. Yun yung ating purpose. Parang ganun dito rin po sa inyo. Ang ating main objective is to feed you with God's Word. Para isang araw, saan man kayo dalhin ng panahon, makakatayo kayo at malakas. At matatag kayo na ipaglalaban nyo ang prinsipyo ng salita ng Diyos. No matter what happened. Kaya kapag may ganitong palakasan, samantalahin nyo po ito. Kasi dito napapalakas po tayo. Paglabas nyo, doon yung tunay na Christian life. Wala sa loob. Comfort zone natin ito. Sa church. Hindi ho mahirap dito sa loob. Comfort zone natin to actually. Ang tunay na laban ay nasa labas. Nandun yung laban eh. Pagpunta mo sa school as Christian, nandun yung tunay na battle mo eh. Pag uwi mo sa bahay, nandun yung tunay na battle. Pagpasok mo sa work, nandun yung tunay na battle sa Christian life. Pag narito tayo dito, walang battles dito sa loob. Comfort zone natin to. Diba? Madaling umawit ng mga Christian song dito. Madaling magsabi ng amen, praise the Lord dito. Madaling magbukas ng Bible dito. Amen? Pero pag wala na tayo dito, doon na nagsisimula yun. Tama pa? Doon na nagsisimula. Kung paano mo ipapakilala, i-introduce yung sarili mo sa school na ikaw ay Kristiyano, na itong mga bagay na to ay hindi po para sa akin ito. Kasi Kristiyano po ako. At kapag nasa workplace ka na rin, doon mo na rin ilalatag. Ako po'y Kristiyano, ang mga bagay na to hindi practice ko. Doon yung tunay na laban, mga minamahal. Tatandaan nyo, kung kayo man ay naghihirapan, kung kayo man ay nag-i-struggle, okay lang yan. Kasi hanggang dito lang naman yan eh. Privilege po yan. Kasi pag akyat mo sa langit, hindi ka na mag-struggle. Pag akyat mo sa langit, hindi ka na mahirapan. Yung hirap sa buhay, hanggang dito lang yan. Kaya kung gusto mo na hindi ka mahirapan, isa lang ang solusyon dyan. Alam nyo na, siguro, hilingin nyo na sa Panginoong kuhain niya na kayo para hindi na kayo mahirapan. Habang nabubuhay tayo dito, pressures and trials and problems will never stop. Parte yan ng buhay natin. Yan ang nagpapalakas, yan ang nakaka-guide sa atin para di patience tayo ngayon, kakapsa, di anos tayo, umatigdog. Agro ka, iti pamatim. So kaya, normal lang yan. May struggles ba kayo ngayon? May problema ka ba ngayon? Okay lang yan. Enjoy mo. Kasi hanggang dito lang yan. Tama? Pag wala ka na dito, wala nang problema. Baka pagkakit mo sa langit, sabihin mo, na-miss ko yung problema. Wala na, di ka na magkakaproblema doon. Pagkakit mo sa langit, sabi mo, na-miss ko yung trials. Wala na. Pagkakit mo sa langit, na-miss ko yung pag-aaway namin ni Bakit. Kaya hanggang dito, mag-away na kayo, mag-away. Hanggang dito lang yan eh. Pero kayo maghihiwalay, away lang. Para meron akong napapanood na mag-asawa na nagbablog. May schedule ang away nila. Napapanood nyo ba yun? Sabi niya, schedule na ng away natin. Mag-aaway ba tayo? Cancel. Next week. May schedule. Grabe, pati away, ini-schedule na ngayon. Di ba? So, hanggang dito lang yung struggle sa buhay. But, you better smile para mas maganda. Amen? Enjoy mo yung laban. Enjoy the fight. Enjoy the battle. Di ba? Enjoy the struggle, the difficulties. Kasi hanggang dito lang po yan. So, si Jeremiah, yun, mga kapatid. Pangalawa, tinawag po siya to speak or roared to a ministry of preaching nothing but judgment.
Ang mensahe ni Jeremiah is not of blessing, hindi para kilitiin ka. Ang mensahe niya, ang preaching niya, laging judgment, parusa. Kung siguro si Jeremiah ang pastor nyo, hindi na kayo siguro magsimba. Kasi wala na kayo ibang maririnig kung hindi parusa na lang. Walang speaks of blessing. And by the way, mga kapatid, kami mga pastor, hindi po tinawag para lang magsalita ng blessings. Sometimes there's correction. Di nga lang sometimes eh. Diba? Most of the time, dati pa magbaga kakabsat nga makorek tayo. Correct? So, yun yung ministry ni Jeremiah. No wonder, no one likes him. Walang may gusto sa kanya. Diba? Pangatlo, sinabihan siya ng Diyos, huwag kang mag-aasawa. Refuse to marry. Diba? Ang hirap niyan. Pinagbawalan ka na mag-asawa, may napupusuan ka. Siguro may napupusuan dito si Jeremiah nung panahon niya. Kaya sabi ng Diyos, tika lang Jeremiah, bago ka ma-fall in love. Sakbay ka nga ma-fall in love. Let me just remind you, Jeremiah, hangka nga mabalin nga agasawa. Siguro no siyak di ko a quit nak. The ministry. Diba, nagrigat. Kapsat. Pero kinaya niya yan eh. Nakaya ni Jeremiah. Nag-iisa lang si Jeremiah. No? Pero I think we can learn from him. So pinagbawalan siya. Pang-apat, sorry. A man of regret about the sins of the people. Siya po yung klase ng propeta na nakita niya lahat ng kasalanan ng mga tao ng Diyos. And that makes him disappointed. Talagang nagsakit na makita mo yung mga... Ang sarap lang makita kapag yung mga tao sa church, masaya yung buhay, pinagpapala, nag-e-enjoy, pero masakit makita na yung mga Kristiyano sa church ay nasisira because of sin. So nadagsan di ay kakabsat. Whether you like it or not, connected na po yung mga bitukan natin sa isa't isa. Maapektuhan ka pag may nakikita kang isang kapatiran na talagang pariwara sa buhay. Diba? Kaya nga, pakiusap ko po sa inyo, kayong narito sa church, umaaten, napapakinggan nyo itong mensahe na to, ay ayusin na natin. Diba? Huwag tayong katulad ng mga tao ng Diyos noong unang panahon, ay atras abante. Kumbaga sa pag-ibig pa, urong sulong. Diba? So, kaya sa ating mga Kristiyano, laging abante. Laging sulong. Hakbang lang ng hakbang. Pastor, nahirap eh. Sige lang, okay lang yan. Hakbang ka lang kahit mahirap. Pastor, minsan, ang sakit dahil minsan, nakikita mo yung mga kasama mo sa church, nakaka-offend. Hindi ka naman narito dahil sa kanila. Ba't sa kanila ka tumitingin? Sabi ng Bible sa Hebrews, looking unto Jesus. Saan tayo titingin? Hindi nga rin kay pastor sinabi eh. Ang sabi, tumingin tayo kay Jesus. Sa kanya ka tumingin. Diba? So, wag natin sayangin. Alam niyo kapatid, yung oras natin, nabiit lang. Nabiit lang. 43 na ako eh. Kung mabubuhay ako ng 70, ilang taon na lang natitira sa akin? 27. Sipin mo yun. Kung aabot tayo ng 70, sa panahon pa naman sa sarap ng mga kinakain duda akong aabot sa 80 ang maraming tao eh. Di ba? Kahit nga minsan, may mga tao, pinagbabawalan na ng doktor sabi niya doktor lang siya Bagik dato una na. Mga anak. Kaya tigok. Di ba? That's jay. Kung aabot ka ng 90, blessing yan. Ang bilis lang ng panahon. July na ho ngayon kamukat-mukat yan September na. Makakarinig ka na naman ng mga Christmas songs. Alam niyo naman ng mga Pilipinas, we have the long-standing celebration of Christmas. Starting on the midnight ng August 31 bago mag-September 1. Nagse-celebrate na po ang mga Pilipino ng Kapaskuhan. Imagine, ang bilis ng panahon. Kaya kung ikaw, sasayangin mo yung oras mo, di ba? Luklukom lang ni Apo Diyos, kasayang. Ituloy mo, diretsuhin mo, seryosohin mo ng Panginoon. This time, say, Lord, seryoso na to. Pwede naman tayong tulungan ni Lord Panglima, remorse. Nabanggit ko na ba last time to? Tama? Panglima, remorse as the result of His message going unheeded. Ito yung painful feeling. Yung remorse. Masakit nga, pakiramdam. Kasi, imagine,
Ilang taong nangangaral si Jeremiah, and yet, wala nakikinig. Buti dito, may nakikinig pa sa akin eh. Di ba? Siguro yung mga nakikinig dito, mga 50%. And then, the other 50%, kunyaring nakikinig. Sa lakas niya eh. Nakikinig ba kayo? Amen. Salamat. Salamat sa 50% na nakikinig. So, painful feeling. Masakit na pakiramdam. Di ba? Si Jeremiah, wala. Kaya nga di ba, ang sabi niya sa verse 9, Jeremiah 20, sabi niya, ayoko na. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng Diyos. Hindi na ako mangangaral. Ana nga mga saba, ako na. Kaya lang, problema na, ana nga talagang maituloy. Kasi yung Word of God, nag-iinit sa loob niya. At hindi niya kayang hindi ipangaral ito. Tikunanak at I could not stay. So kaya kahit gusto niyang tumalikod, ana nga magawa? Ana nga maaramid? Uray kahit nangag-quit, ana nga maaramid? Kasi sa puso niya nag-iinit. Diba? Yung salita ng Diyos. Ganon din tayo minsan maraming beses na gusto na nating huminto, pero because of that feeling o burden, conviction, yun yung nakakatulong para makapanatili tayo. Diba? So, yan yung pang-5. And then meron pang isa, mga kapatid. Pang-6. We can see restricted by King Zedekiah because the king did not approve of Jeremiah's preaching. Kahit yung hari niya, ayaw sa kanya eh. Kasi, yung preaching ni Jeremiah, laging against kay Zedekiah. Tingnan natin yung isang preaching niya sa Jeremiah 32, verse number 5. Itong si Zedekiah, madadala siya sa Babylon. Si Zedekiah is the king of Judah nung panahon ni Jeremiah. So, he shall lead Zedekiah to Babylon. So, ipandan to ni Zedekiah, di jay Babylon niya. And there shall he until I visit him. Ibig sabihin ng pastor, agtalinaad sa jay ni Jeremiah, ni Zedekiah, ingana nga matay. So, doon na siya sa Babylon. Diba? Until I visit him, saith the Lord, though ye fight with the Chaldeans, yung Babylonians din po yan, uray makigubat da, kakabsat. Sabi ng Bible, you shall not what? Prosper. Sanda to kakabsat nga agbaligi, uray makigubat da. So kung ikaw yung hari at sasabihin sa'yo ni Jeremiah yung mangyayari, magugustuhan mo ba yon? Sabi ni Jeremiah sa'yo, sabi niya, pare, hari, dadaling ka sa Babylon. Doon ka na mamamatay. Doon ka na bibisitahan ng Panginoon. Just in case, isipin mo na, makilaban tayo. Labanan natin ang Babylonia, yung mga Chaldeans. Baka sakaling manalo tayo. Sabi ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. So kung ikaw si Zedekiah, magugustuhan mo kaya yung sinabi ni Jeremiah? I guess not. Pero yun yung totoo. At ito ang totoo. 70 to 80% statistically ng ipinapangalan sa simbahan na to, mostly hindi nyo nagugustuhan. Lumalaban yung isip nyo, yung puso nyo. Not until sa paulit-ulit yung naririnig, masursuro yun. Sususto mo nga talaga. Diba? Jeda mo kakabsat, kaslahan tayo palang kayat nga i-absorb. So paulit-ulit, consistent. So kaya again, ti pa umay tayo kakabsat, ti simbaan. Dapat nga talaga kay consistent eh. Yung feeding of the Word of God, consistent dapat yun eh. Tuloy-tuloy yun. Kasi ang hirap yung on and off. Alam nyo, yung ilaw na patay sindi, madaling masira. Kesa nakabukas siya ng matagal na panahon. Correct ba? Subukan mo paglaruan yan, patay sindi, hindi tatagal yan. Pero kahit tumagal yan na nakabukas, hahaba pa ang buhay niyan. So, ang mga Kristiyanong on and off, nga bumayag. So, nga dapat ka talaga nga i-determine tayo kakabsat. Nga once niyang nirugyan tayo, iti relationship tayo kini Apo, dapat hawan tibabawi na kakabsat. Diba? Hawan tibabawi na. Pasto, ang hirap ng buhay pinangako ba ng Diyos, kapag naging Kristiyano ka, hindi ka na magiging mahirap. Hindi na magiging mahirap para sa'yo ang buhay. Kung tutuusin nga, pagiging Kristiyano, nadagdagan pa nga ng struggle tayo eh. Kasi dati, yung mga kaibigan mo noon, ngayon hindi na.
O, yung testimony ni Brother Roberto kagabi. Dati nung unsaved siya, tawag sa kanya, pare. Ngayon nung na-save siya, wala nang pumapansin sa kanya. May nagbago, no? Nilalayuan ka ng classmate mo. Sabi mo, inaamoy mo sarili mo. Mabango naman. Naligo naman ako. Pero bakit parang naiwas? Sabi ng ibang estudyante, ba't yung mga classmate ko pa di naman naiwas? Baka di nila alam, Kristyano ka. Baka pakiramdam nila, pada kayo laang. So, walang pressure sa kanila yon. Nung panahon namin nag-aaral kami, pressure yung mga classmate namin eh. Halos walang gusto tumabi sa amin eh. Bakit? Di makakaligtas yung pag tumabi sa amin yun. Hindi makakauwi yun, hindi nakakarinig ng ebanghelyo. Matik di ay, uray teacher me. Matik. Oo, kaya tumakbo ang presidente dun sa ISPSC, di nga ako nanalo eh. Kasi ang sabi nila, naku, pag nanalo si Ronald, si Kuya, baguhin niya yung ano dito sa eskwelahan. Di wala na tayong mga eyeball, ang tawag ba doon? Pag JS prom, kada aglalaok nga, sala-sala kada, kumporme, mo lang masursuro da, agbayad da pay. Baka ni Kuya Ronald ti mga bak, awanan. Baka sukatan natin Bible study Dahil sumuti masapul ti estudyante. Kitaan nyo tata. Sa inyo lang ang maamires, mapanunot. Ang gayam niya, masapul ti Bible study di school. Di pa lang. At talaga maamiris. Di ba? Kasi bakit? Wild na yung mga kabataan. Pag binuli mo, mambabaril na. Pag binuli mo, mananaksak. Parang may lahing tsaki, di ba? Yung manikang sinapian ng demonyo. Nakuha niyo po yung puto natin. Hindi tayo nanalo. Baka kami. Yung vice president ko noon, yung member ng Way of Salvation, si Eman. Kahit member ng Way of Salvation, walang salvation. Winitnessan ko yon sa corridor. Sabi ko sa kanya, di ba Way of Salvation ka? Ano kayo nasisave? Sabi, naalala ko, nung maliit ako, umattend ako ng music camp. Tapos, naramdaman ko, maramdam na mga ganyan Mahilig sila sa pakiramdam Diba? Sabi, paano ka naligtas? Sabi, nung umattend ako ng music camp, naramdaman ko ang ganda ng awitan. Tapos, nagpabaptize ako. Sabi ko, hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Winitnessan ko siya. Right there and there, tinanggap niya ang Panginoon sa puso niya. Nadala ko pa yun sa church, dun sa Solbay. Pero after ng third year, nag-part ways na kami kasi ako, nag-stop na ako ng second, di na ako nag-third year Nagdiretso na ako talaga sa ministry. Tayo yung mas mainit sa puso ko yung paglilingkod sa Panginoon. So, wala na akong ano sa kanya. Sa Facebook, di ko na rin mahanap. Baka kasi may mga sa Facebook, yung profile, binabago yung pangalan. Binabaliktad. Dito mahanap. Diba? Tapos yung picture, iba din. AI din, di mo rin mahanap. Diba? So, ang hirap hanapin na ng ibang mga... Pero at least mga kapatid, umalis ako sa school ng 2 years nang hindi ako nagigilty. Hindi yung, this blood will I required of thee. Walang ganun. Pag meron kami Christmas program, kinakausap ng teacher ko, ma'am, pwede bang mag-share ako? Ma'am Ariso, sabi niya, noong time, nasanay na sa akin, gusto mo mag-share? Share ako. Matik. So wala man ako nararamdaman ganyan pressure sa church. Kaso, hindi ka kasi nila kilala. Ang alam nila, katulad ka rin din nila. Kasi di nga sila nakakatanggap ng tracts mula sa iyo. Hindi nga sila nakakarinig ng imbitasyon mula sa iyo. Meron ka bang pupuntahan sa Sunday? Ay wala. Taka sa church. So paano kanila ipe-persecute? Wala silang naririnig ng mga bagay patungkol sa ganyan. So ang pakiramdam nila, pada kayo laang. Alam niyo naman sa Pilipinas, kung hindi Muslim, Kristiyano. So ibig sabihin, lahat, Kristiyano. Ay hindi ho. Kahit pa Christian church ang inaatinan mo, pag hindi ka tumanggap at wala kang personal na relasyon kay Kristo,
at hindi nagbago ang buhay mo, sabi nga kagabi, damit mo lang ang nagbago sa'yo. Hindi Kristiyano yan. Ang tunay na Kristiyano, on the virtue of 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nagbabago. Ang buhay niya nagbabago at patuloy na binabago through sanctification. Pag tinanggap mo si Kristo, una nagbago sa iyo yung kalagayan mo, yung estado mo. Hindi ka na pupunta ng impyerno. Saan ang punta mo? Langit. Radical yon the moment you accept Christ. Dati anak ka ng Diablo, ngayon anak ka na ng Diyos. Automatic yon nung araw na tinanggap mo ang Panginoon. Pero yung changes ng buhay, yung sanctification stage, it takes time yan. Kaya dapat consistent ka. Kasi kung hindi ka consistent, mabaling ka manin nga maguyod ti lubong. Yun yung punto doon. Tama ba? Subukan nyo sa week na ito. Mag-ala Apostle Paul ka. Lahat ng classmate mo, sulwiningin mo. Sa susunod na linggo, sigurado may mga umiiwas na sa'yo. Kaya wala naiiwas sa'yo. Di mo ginagawa yan eh. Kaya wala ka nararamdaman na ganyan. So wala akong nararamdaman na ganyan. Wala kang ginagawa, kaya di mo nararamdaman yan. Walang persecution. Walang nagsasabi, yan na naman si pastora. Kasi babaeng baptist. Panay share ng Biblia. Ano? Pero kung gagawin nyo to, makakaramdam kayo ng ganun. Katulad lang kay Jeremiah. You will experience that, just like that, mga kapatid. Now, he lived a very hard life. Ang analaka, kakabsat, tibiyag ni Jeremiah. People rejected him, hated him, mocked him, put him in prison, and ignored him. Tanong, naranasan ba natin yan? None. None of it. Grabe, ang hirap ng buhay niya. Wala ka ng asawa. Pag uwi mo sa bahay mo, ikaw pa rin magluluto. Pag uwi mo sa bahay mo, masakit yung likod mo, hilot yourself. Si Jeremiah yon, hard life. Walang asawa, wala ding anak. Diba tayo minsan, pagpagod, galing sa labas, pag uwi mo, nakita mo yung anak mo. Diba? May katjibanog mo. Si Jeremiah, walang anak na nakikita. Kahit pa paano man lang, matanggal yung bigat ng kalooban. Wala eh. Wala magsasabi, Papa, wala eh. Pag uwi niya, siya at siya pa rin. Pag nagluto ng pagkain, siya pa rin maghuhugas. Pag naglaba, siya pa rin magbabanlaw. Siya rin magtutupi. Hirap ng buhay na yan. Tapos yung mga tao, ayaw pa sa kanya. Galit sa kanya. Pinakulong, wala namang kasalanan. Pag naglalakad sa kalsada, walang pumapansin. Naku, ang hirap. Pag ganyang buhay mo, sigurado, bukol ka. But not with Jeremiah. May reason siya para magpatuloy. Yun yung pinag-uusapan natin dito. May rason siya sa kabila ng hirap ng buhay. May rason siya para manatiling nakatayo at gumising ng masaya araw-araw. You know why? Because God is faithful every time. Anong rason mo kaya ka bumabangon? Nescafe? Coffee's Life? Anong rason mo bakit ka bumabangon? Kasi di ba, kailangan mo magtrabaho dahil may loan. May mga ngumingiti, nakaka-relate. Ano ang nagpupush sa'yo everyday para bumangon? Kasi may asawa kang maganda? May anak ka na kailangan buhayin? Maraming bills every month? Anong rason mo bakit ka bumabangon? At may mga panahon sabi mo, naku po, Monday manan. Oh no. Now I suggest, make it your reason. Personal reason na lang. Make it your personal reason. Tatayo ako ng masigla at masaya araw-araw knowing that my God
is faithful. Ni Apo Diyos ko kat napudno. Isuti pagkamanga kakabsat. Diba? He knows my burden. He knows my desire. Ang hirap ng buhay ni Jeremiah. He watched his beloved city, Jerusalem, get attacked, ruined, and destroyed. He experienced the horrors of war, the cruelty of his enemies, and the terrible pain of hunger. Ang sakit para sa isang tulad ni Jeremiah, na makita niya yung bansa na kung saan ang mga tao ng Diyos ay, isipin mo yan, lagi silang talunan, gutom, hirap, pasakit, parang wala ka man lang makitang celebration. Alam nyo, ang dahilan naman kasi kaya ganon, yung kanilang sadyang katigasan ng ulo. Tama po ba? Yun yung nangyayari sa kanila. Alam nyo bakit nila na-experience na ganon? Kasi, decision nila yun eh. Correct? O, tinan nyo, alam nyo na po ba yung lumabas na mandatory sa Narbacan na bawal mamalimos sa mga badyaw. O nililinis na po dito. Hindi naman sa hindi masamang magbigay. Kasi nga, nawiwili sila. Nakaya naman na sana nilang magtrabaho kung tutuusin. Tama? Ayan, di ba maraming naiinggit sa kanila, ang isang araw nila 5,000? Samantalang ikaw, 8 hours, wala pang 1,000. Lugi, di ba? Sabi mo, unfair talaga to ah. Ikaw, nag-iipon ka para makapag-Jollibee, tapos sila araw-araw nasa Jollibee. Unfair to ah. Kaya nga mula nung may nangingi sa aming bata, naantig yung puso ko kasi. Kasi kasama ko nung si Jaser si Mrs. Nung sa may McDo, nag-drive-thru kami. Binidyan ko ng piso, binato sa akin. Pabalik. 5 ko na naman tan. Kaya tinawag namin yung guard. Sabi ko, guard, kasi baka humaharang, sumasalubong minsan. Paano pag nahagip mo yung kasalanan mo pa rin, di ba? Pinaalis. Mula nung sabi ko, mga to yung binibigyan mo na, nagrereklamo pa. Hindi naturuan ng thankful heart. Hindi naturuan ng magpasalamat. Meron o wala, maliit, malaki, ay dapat nagpapasalamat. Bakit? Hindi naman tinuturuan ng mga magulang na yan eh. Ang turo ng magulang sa kanila, ganito. Lalaingam. Kasi tisusuro da. Yung lalapi siya nagmamakawa, Manong. Ganun pa minsan. Ang galing nila mang paawa. Tutuusin. Pero alam nyo, hindi yan ang turo ng Bible sa atin. Diba? Ang turo ng Bible, you go to the ant, thou sluggard, and learn her ways. Sa bahay namin, meron na nag-aakyat ng mga langgam. Diba senyalis yun? Alam nila, malapit ng magulan. Niniipon na nila yung pagkain nila para pag umulan, sisipol-sipol na lang sila doon. Magne-Netflix na lang sila. Diba? Kakantahan, magbibidyo okay na lang sila doon. Kasi ang dami na nilang pagkain. Kasi nung panahon na hindi umuulan, nag-iipon sila. May ginagawa sila, ibig sabihin. They are doing something. Yun yung turo ng Biblia sa atin. So sa mga kabataan, yun din yung turo. Kaya mag-aral kayo mabuti. Kasi kung mag-aaral kayo ng mabuti, you have a greater chance in life. May edge ka kung tutuusin. At pa nag-aral din naman kayo, mag-aral kayo mabuti. Galingan nyo mag-aral. Para dagiti arapaap yun. Talaga nga, maabot yun. Wala namang masamang abutin yung mataas sa pangarap, di ba? Ang usapan lang natin, huwag kakalimutan ang number 1 pa rin si Lord sa lahat ng bagay. God first tayo dito eh. Di ba? Magpakayaman ka, pero God first. Abutin mo lahat ng matataas na mga honors, pero God first. Yan lang naman eh. Yan lang ang required. God first tayo. Kung gusto mo talaga na guminhawa yung buhay mo, gusto mo 3, 4 trabaho mo, pero dapat God first. Yun lang yung requirement natin. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, hindi ka talaga mahuli. Bahala ang Panginoon sa'yo.
So Jeremiah was still able to stand forth and the rubbles of the city and the bodies of the dead and lift his voice in praise to God for his great unfailing faithfulness to his people. Now the question is this, how was this possible? Paano naging posible despite ng mga trials and troubles na meron kay Jeremiah at sa mga tao niya? Parang ganito sa atin yan. Let me put this way para maintindihan nyo. Paano tayo pwedeng maging masaya araw-araw, energetic, enthusiastic? Alam mo, minsan parang ganito yan. Naiintindihan ko rin. Ang hirap pumunta sa church pag Sunday, alam mong walang-wala ka. Na-experience ba yan? Yung pupunta ka sa church na walang-wala ka, GP man, awa mo lang, kwarta mo. Diba? Nakilugan ka lang. Naintindihan mo yun? Yung ganun pakiramdam? Naintindihan nyo yun? Have you been there? Pero hindi yung reason para hindi ka magpatuloy. Take it as a challenge for a while. For a while. Sa ngayon, makikichip in muna ako. Uncle, brother, sister. Pero isang araw, bibili ako! At sasakay ko naman yung iba. Dati nakikisakay ako. Pero sa susunod na mga araw, yung mga susunod na membro naman, ang isasakay ko. Diba? Take it as a challenge for a while. So kagtulnog ka kinihapo. Ang asukir. Kasi nung nasukir, awan pagturungam. Wala kang maabot. Magiging ganyan at ganyan ka na lang hanggang kuwain ka ng Diyos. Anyway, sabi mo, Pastor, pag kinuha naman ako ng Diyos, masaya naman sa langit. Oo nga, pero sana kahit narito ka, maging masaya ka pa rin. Diba? Noon naman yun. Kaya, gagawa ka ng paraan, siyempre. May effort pa rin yan. Pero ang ating pinag-uusapan dito, sa paggawa mo ng effort, sa pagpaplano mo, God first. Kasi hindi tayo malulugi pag una ang Diyos. Totoo yan. Kaya kayo mga estudyante, but God first. Hindi dahilan, bakit wala ka sa prayer meeting? Kasi maagang pasok namin bukas. Kahit naman maagang pasok mo eh. Late ka kasi natutulog pa rin. Alright? Ito yung mga kailangan ninyo eh. Foundational nyo to eh. Ito yung magpapalakas sa inyo. Ito yung magiging testimony nyo. Habang estudyante pa kayo, isang araw pa, nagpamilya na kayo, may tuturo na kayo sa mga anak nyo. Ay, nung malilit kami, mga anak, sa church namin, kahit prayer meeting, doon kami, kahit bukas, maagay pasok namin, anak, prayer meeting kami. Ito yung naging pundasyon namin. Kaya tumatag kami. O anong testimony sasabihin mo sa anak mo, panagpamilya kayo sa araw? Ano may tuturo mo sa kanila? Awan. Bakit? Awan nga experience mo. Hindi mo naranasan. Hindi mo nagawa. So you cannot teach it. Mo na susuro eh. Alright. Kaya kayo, mga kabataan na, pundasyon nyo to. Patatagin yung pundasyon nyo. Tandaan nyo, malaking issue ngayon sa mga patayuan ng mga building. Dami mga nagbabagsakang high-rise building ngayon. Yung recently, doon sa Pampanga yun, di ba? Ang taas na nun. Bubagsak. Paano hindi babagsak yan? Tinipid yan sa ilalim eh. Di pa nga nalindol, bumagsak na paano kung lumindol? Di lalo na. Come on. Diba? Ba't ang gaganda ng mga building sa Middle East? Kahit lumindol, sumasayaw lang. Tapos, yung mga tao, wala lang, relax lang. Sa Japan, lumilindol yung mga tao, regular lang yung buhay nila. Walang arte na, walang pose na, naging ganit, narik na yun. Walang arte. Life goes on. Alam niyo kung bakit?
Kasi ang ganda na infrastructure nila. Alam nila hindi babagsak. Eh bakit? Matibay yung pundasyon. Amen? Matitibay yun, syempre. Diba? Kahit i-Kamehame wave mo, hindi babagsak yun. Japan yun eh. Kaya ba, di ba, pag sinabing Japan, alam natin na, oh, the best yan. Diba, yung nasirang karsada, eh, ilang araw lang, naayos na. Eh, dito, maayos pa, sinisira na. That's the difference. Mas magaling talaga tayo dito. Parang yung OFW na pumunta sa Pilipinas, naalala nyo? Sabi niya, alam mo sir, sa Amerika, yung tulay, ginawa lang ng halos, wala pang 1 taon sir, yung Skyway. Oh, yabang-yabang niya. Ito ba sir, itong dinadaanan natin na Skyway na yan, sabi ng driver, di ko alam ma'am, nung dumanaw kanina dyan, wala pa yan eh. Pilipino, magaling lang sa payabangan, ano? Wala ka sa lolo ko. Wala ka sa lola ko. O kaya, kayo mga narito, dapat sana gaganda ang ayos ang buhay nyo. Kasi advantage to sa inyo eh. Nung kami maliliit, walang ganito eh. Sabi ko nga sa Young People's Online Bible Study, sana kung maaga ako nakakilala eh, sana maaga ako natuto eh. Dahil maaga kayo nakakilala, di natututo na kayo. Di ba? Natututo na kayo na pag nag-aaral, hindi papasok sa? Come on, say it. Kapag nag-aaral pa, hindi papasok sa? Relasyon, capital T. Capital R. Di ba? Natutunan nyo na yon. Di tinuturo sa amin yun nung malilit kami. Walang kanyang lesson nun. Di ba? Kaya noon, 12, 13, may nobyo na. May nobya. Nanay ko nag-asawa at the age of 17. Kaya nakarami kami. Isipin mo, nag-asawa at the age of 17, nanganak na yan. Di ba? Ngayon pinag-aasawa mo na, ayaw pa eh. Yan. So, paano naging posible yon? So, Jeremiah completely understood who God really is. In short, kilalang kilala ni Jeremiah no sino ni Apo. Parang ang challenge sa atin, gaano natin kakilala ang Diyos? Aside nga ni Apo kat Savior tayo, anya pa'y. Diba kaya nga, diba marami tayong worries, nag-aalanganin tayo kasi nga may takot tayo, may pangamba. So, ang dahilan bakit ganon, hindi natin nakikilala pa ang Diyos ng tunay. God would still be God and that God would be eternally faithful to His people. Kaya yun yung binasa natin kanina, Lamentations chapter 3. This I recall again to my mind, therefore have I hope that it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is God's faithfulness. Now, like Jeremiah, we all have times when everything in our lives goes wrong. Totoo ba yan? Na may mga panahon sa buhay natin na pinipilit mo naman mag-ayos, pero mali yung nangyayari. Para yun sa mga nagpipilit mag-ayos. Yung iba talaga, walang plano-plano mag-ayos. Now, when these times come, pag dumating mga ganitong panahon sa buhay mo, we also need the blessed assurance that God is faithful. Kailangan natin yung kasiguraduhan na, kaya ba akong tulungan ng Diyos? Now, you ask yourself,
Lord, kaya mo ba akong tulungan? Kaya sagutin ka ng Panginoon, naku, mali yung sagot mo. Siguro dapat baliktad, no? Baliktad, tanungin mo sarili mo, kaya ko kayang magpatuloy sa Diyos? Kasi kung tanong, kaya ba akong tulungan ng Diyos, hindi na yan tinatanong eh. Kasi God is more than able. Di ba? More than able. So, hindi kailangan tanungin kung kaya ka bang tulungan ng Diyos. Kaya ka niyang tulungan. Ang tanong, kaya mo bang magtapat sa Kanya? I think that's the proper question. Kaya mo bang magtapat sa Diyos? Lord, kaya mo bang ibigay yung pangarap ko? Maling tanong uli yan eh. Ang tanong, kailan mo huling tinanong, ano ang pangarap ng Diyos sa'yo? That's it. Now, thankfully, the Bible gives us evidence of the unchanging faithfulness of great God. Napakarami ho niyan. All throughout the Scripture. Marami tayong makikita ng mga ebidensya na ang Diyos ay tapat. Now, the word faithfulness, in verse 23, binasa natin, nang ibig sabihin niya ay ito, firmness, fidelity, steadiness. Sabi, steady, di umaalis, di gumagalaw. Nandun din yung idea ng steadfast. Yung nananatili ka lang. No? Hindi ka malikot, hindi ka magalaw. That's the word faithfulness. Firmness, ibig sabihin talagang matibay. So yun ang ibig sabihin ng salitang tapat. At ang lahat ng mga yan, firmness, fidelity, steadiness, steadfastness, nasa Diyos lahat yan. Correct. Minsan yung ibang meaning niya nasa atin, pero di natin makuha lahat. Diba? May mga panahon na matatag ka, kaso hindi mo nagawang magpatuloy. Pero ang Diyos, nasa Kanya lahat yan. Kaya ang Diyos talagang faithful. Kaya nga minsan, ang hirap paniwalaan, tapat kaya ako? Para ang hirap paniwalaan, faithful ba ako? Although sinabi ng Bible na yung mga nasa ministry ay binilang na tapat ng Diyos, pero hindi mo maiwasa mapatanong sa sarili mo, talaga bang tapat ako? Am I really faithful? Nasa ministry ako eh. Oh, di ba? Mapapaisip ka sa sarili mo ngayon, talaga bang tapat ako? Kasi parang hirap sundan nung ibig sabihin ng katapatan eh. Nasa Diyos lahat yan. Ang problema, hindi natin makumpletong nasa atin yan. Now, this word, yung salitang faithfulness, pictures God as one upon whom we can depend. Iket ng asawon kakabsat ni Apo, isunat ipagkamangan tayo kakabsat. Or in short, para hindi tayo malito, to put it very simply, you can count on the Lord. Mabalin tayong agtalek ken Apo. You can count on the Lord. Maaasahan mo ang Diyos. Bakit? Tapat siya eh. Hindi lang kanta yung God is faithful every time. Nasa Bible yon na ang Diyos ay tapat. Tanong, saang area ang Diyos ay tapat? I can say, lahat. Pero let me give you some specifics. Kung sasagutin yung tanong, saan ba tapat ang Diyos? Ang sagot yan, lahat. Tapat siya sa lahat ng bagay. Okay? Pero with specifics, bibigyan ko kayo ng isa ngayong gabi. Okay? Ready na ba kayo? Okay, sige, mabibigay na ako ng unang puntos. Alam ko, ito yung hinihintay ninyo eh. Oo. Diba? Yung iba, hanga makure, nagbayag mo nga, ibaga ni Pastor J, ubo na nga puntos. Kaya minsan, imbis na makinig kayo, naabangan nyo na lang yung ano. Pero careful lang kayo, careful. Okay? So, saan tapat ang Diyos? First, God is faithful in His grace. Ngayong araw na to, tanong, na-enjoy nyo ba ang biyaya ng Diyos? Do you? Alam nyo ba yung biyaya, walang bayad? Diba? Grace is, kung natayo kat unmerited, favor ni Apo. Iba naman yung mercies, mamaya, bibigyan natin ng mga definitions yan para maintindihan ninyo. So today, lahat tayo na-experience natin yung faithful grace of God. Kaya nga diba, they are new every morning. Great is God's faithfulness. Now, yung biyaya na yon na halos araw-araw, hindi halos araw-araw,
tanggalin natin, alisin natin yung salitang halos, araw-araw, na-enjoy natin yung biyayang walang bayad. So lahat tayo yan ha. Walang magsasabi dito na hindi tayo nabiyayaan ng Panginoon. Lamentations chapter 3 verse 22a. It is of the Lord's mercies that we are not. Babae ni Tiasi ni Apo, kita nyo kakabsat. Buhay tayo eh. Kaya in some sense, yung salitang mercy, hindi mo mailalayo sa salitang grace. Kaya sina mercy, sina grace, magbabarkada yung mga yan. Di ba? Wala lang kasing grace ang pangalan dito eh. Mercy lang eh. Meron di ba? Oo nga pala ni Sheila. Sheila Grace. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Now, the word mercies is translated loving kindness over 30 times in the Old Testament. Okay, so we need to say, makikita nyo yung salitang mercy nang ibig sabihin ay loving kindness sa Old Testament 30 times. Okay? It is very expressive word that bring all the ideas of what? Ito yon. Love. Pag nabanggit yung salitang mercies, naroon na rin yung love, yung grace, yung mercy, faithfulness, goodness, and devotion. Sa isang salita lang yun. Kaya pag maawain ka, nasa iyo yung mga yan. Tama? Yung mga taong maawain, yung kahit gaano kasama yung ginawa sa'yo, kinaawaan mo. Aba, maiba yun. Malupit yun. Kasi kung kinaawaan mo yun, sigurado may pag-ibig doon. May biyaya, may awa, may katapatan, may kabutihan. Di ba? So kaya yung salitang mercy, hindi lang awa lang yun. May malalim na ibig sabihin. At una sa lahat, nasa Diyos yan eh. It is of the Lord's. So hindi sa atin yun. It is of the Lord's mercy. Now, this word, the word mercy, pictures God as the divine lover of men. It finds its New Testament equivalent in the idea of God's love and grace. Now, Jeremiah seems to be remembering that it was the pure grace of God. Kaya nung naalala niya, sabi niya, this I remember, therefore have I hope that it is of the pure grace of God. Biyayang puro ng Diyos, also known as mercy in the New Testament. That's why we are alive tonight. Tama ba? That brought Israel out of the slavery in Egypt. It was also grace that had kept them redeemed people in spite of their failures and wanderings. Isipin nyo, awa ng Diyos na nananatiling ligtas ka, ligtas ako, ligtas tayo, kahit pasaway tayo. Awa, di ba? Biyaya, di ba? Kasi alam nyo, kung ang Diyos hindi maawain, ang Diyos hindi mabiyaya, ba ang kaligtasan natin binawi na? Ano nyo? Baka yung kaligtasan natin, bawing-bawi. Pero buti na lang maawain ng Diyos. Buti na lang mabiyaya ang Diyos. Wala talaga tayong may pagmalaki, ano? It is only of the Lord's mercy and pure grace. Bakit, Pastor? Because first of all, His grace saves us. Hindi tayo, hindi ang church, hindi ang kahit sino. Biyaya ang nagligtas sa atin. Biyaya ba ang nagligtas sa'yo? Biyaya ba ang nagbago ng buhay mo? Yes. Biyaya ng Diyos yan. Biyaya ng Panginoon yan. Ephesians chapter 2, verse 3 and 4. And then tatalon tayo sa verse 8. Ephesians chapter 2, verses 1 to 4. Ang sabi ng verse 1, and you hath He quickened. Ibig sabihin, binuhay. We were dead, or who were dead in trespasses and sin. Quickened, past tense. Tama po ba ako?
with ED. Ibig sabihin, binuhay ka na. Mula sa mga patay. Tayo ay patay dahil sa kasalanan. Spiritually speaking hindi po physically. So, binuhay na tayo. Dati, makasalanan, patay sa pagkakasala, ngayon binuhay. Verse number 2. Wherein in time past, sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, na kung saan, nung mga nakaraan, ay you walk or namumuhay kayo according to the course of this world. Namumuhay tayo noon. Sakbay tayo ngayon na isalakan, kakabsat. Kahit nasawan, unsaved tayo before. Nabubuhay tayo ayon sa dikta ng mundo. Tama? Kung anong dikta ng mundo, yun tayo. Ngayon, Kristiyano na. Hindi na taga-mundo. Di ba? Tayo ay sa Panginoon na, taga-langit. We are citizens in heaven. So, hindi na tayo namumuhay dapat ayon sa dikta ng mundo. Kaya, no Kristiyano katata, agdengag ka, kakabsat, amen? No Kristiyano katata, huwag mong payagan na ang mundo pa rin ang nagdidikta ng klase ng pamumuhay na meron ka. Kaya kapag sinabing Kristiyano ka na, dapat kakaiba ka na. Hindi lang sa damit, hindi lang sa itsura, kung hindi sa buhay. Iba na. Alam mo ikaw, nung classmate tayo, hindi ka naman ganyan. Ano nangyari? Ba't nag-iba ka? Di may pagkakataon ka magkwento. Alam mo pare, kaya ako nagbago, nakilala ko ang Diyos. Now, gusto mo rin bang makilala ang Diyos? Definitely, syempre, oo. Kasi ang ganda na nakita niya nagbago sa'yo eh. Kasi kung wala siyang nakitang magandang nagbago sa'yo at naging worse ka pa, hindi niya tatanggapin ang Diyos mo. Kahit totoo pa yan. Kaya minsan tayo ang sumisira ng opportunity na makakilala ang tao sa Panginoon because of our poor testimony. Di ba? Kasi kung nakikita nila sa'yo, ay hindi maganda, sinong Diyos ang tatanggap sa Diyos mo? O sinong tao, should I say, ang tatanggap sa Diyos mo? Wala. Baka sabihin pa nila, mas okay pa yung Diyos ko eh. Kahit bato magandang buhay ko eh. Ikaw, pay-pays no, sabi mo, ang Diyos mo buhay. Pero yung buhay mo patay. So wala nang kikilala sa Diyos nating buhay. Tama po. Buti pa yung Diyos namin kahit tinitirikan namin ng insenso Naka-Ferrari kami. Siya, Ferrari. Diba Ang ganda talaga na sumasabay yung testimony doon sa buhay mo talaga Kasi dali lang nilang makilala ang Diyos. Tingnan nyo, ba't ang daming pagsimani ang nagtawag ng Bible study? Manny Pacquiao. Baka ibang mani na isip nyo Kaya sinundan ko na. Bakit pag si Manny Pacquiao magtawag ng Bible study? Kahit yung may-ari ng GMA, may-ari ng mga uma-attend. Bakit? Kasi yung sinasabi niyang Diyos, napatunayan niya sa buhay niya. Sa atin, kahit anong pilit mo, awatan nga rod ni Apo ata, pumintas tibiyag mo, agbaliw ka. Tapos nakikita ka niya, hindi nagbabago yung buhay mo. Sabi, sinong Diyos ang sinong tatanggap sa Diyos mo? Wala. Kaya hindi tayo nagja-judge. We are just citing the truth. Na kung may Diyos tayong totoo, dapat nakikita ito. Dapat totoo. Para pag kinasabihan mo yung mga classmate mo, maniwala sila sa'yo. Mag-gravitate mo sila. You walk according to the course of this world. According to the prince of the power of the air. Satan yan Demonyo yan The spirit that now worketh in the children of disobedience. Yan. Yung mga Kristiyano na dati, bago tayo naging Kristiyano, yung buhay natin ganito. Lumalakad sa pagsuway. Di ba?
Ngayong save na, bakit pagsuway pa rin? Verse 3, among whom also we had our conversation or manner of life in time past, in the lust of our flesh. O yan, ginagawa mo yung layaw ng laman mo. Sinusunod mo yung desire ng laman mo. Pati ng isipan mo. And where by nature, the children of wrath, even as others. Pero itong maganda, verse number 4. But God, who is rich in mercy. Buti na lang, no? Mahabagin ng Diyos. Kung hindi siya mahabagin, awan tayon kakabsat. Totoo yan, period. Kung hindi tayo kinahabagan ng Panginoon, wala na tayo ngayon. Sabi niya, who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. Now, in the context of mercy, you will find the grace of God in verse number 8. But by grace, you are saved. Kabsat, sa biyaya, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi yan sa iyong sarili. Regalo, sagot ni Apo Diyos. Hindi yan sa atin. Hindi tayo naligtas dahil may ginawa tayo. Kaya tayo naligtas kasi may ginawa si Kristo. Hindi tayo ang may ginawa. Si Kristo ang may ginawa. Kaya tayo naligtas. Kapatid, sa konteksto ng awa at ng mercy, na doon ang biyaya. Amen? Because God is faithful in His grace. Kung hindi tapat ang Diyos, wala tayong biyaya ngayon, bukas, at magpakailan paman. Pastor, ako po ba'y may pag-asa pa? Oo naman, ikaw lang ang makulit eh. Kasi araw-araw lahat tayo, pantay-pantay, walang favoritism si Lord ha. Lahat tayo binibigyan ng biyaya kahit pasaway ka. Ba't laging kami? Ako din nga, kahit pasaway ako. Ayan o, patas na. Kahit pasaway ako, araw-araw, lahat tayo may biyaya. Mas mai-enjoy mo pa yan kung magtatapat ka. Tingnan mo ha, hindi ka na nagtatapat, na-enjoy mo pa yung buhay mo. Paano kung magtatapat ka pa, di paldong-paldo ka. O, para maintindihan nyo, ginamit yung term na paldo. Diba? Dati ka na sanang pinagpapala ng Diyos eh. Tigas ulo mo eh. Di ba? Tigas ulo mo eh. Yung kailan ko ba yun? Nagkukwentuhan kami ni Pastor Mike, sa ni Pecharik. Sabi ko kay Pecharik, siguro kung hindi tayo humintong magtinda ng balot, meron na tayong plantasyon ng balot. Kaso hindi yun ang namin eh. Pang lang yun eh. Pansamantala lang yun eh. Nung panahon naghihirap pa kami. Wala ka magagawa eh. Pag hindi ka nagtrabaho nung panahon namin, hindi kami makakakain nun eh. Ngayon at least blessing. Kaya nyo na kaming buhayin as a church, amen? Noon wala eh. Magsisumikap kami. Sabi ko, siguro kung tinuloy namin yun, baka sindero na kami, mayaman na kami. Baka trabahador na namin ibang miyembro dito. Gusto mo magtanda ng kami na magsusupply sa inyo. Hindi para sa amin yung linya na yun eh. Sa inyo ibinigay ng Diyos yun. So magtapat kayo. Whatever trabaho na meron kayo, kabuhayan, negosyo na meron kayo, magtapat kayo sa Diyos. At makikita nyo yung masayang biyaya ng Panginoon. Ngam nung nasukil ka, takalata, awang pagbalagam. Mark my word. Diba? Hindi iikot ang table sa'yo. Iikot siguro yan, lasing ka na. Tama pala eh. Kristyano ka pa, balik ka sa kalokohan. Hindi natin mapiplease ang Diyos sa panglabas natin. Dahil ang tinitingnan niya yung loob natin. Alam niya kung anong nangyayari sa atin.
Alam niya at sino ang tunay na faithful at hindi. Kahit nakaganto ang itsura mo, madaling sabihin, ako, napaka-faithful niyan. Tingnan mo itsura, Di mo masisigurado. Tama? Alam ng Diyos paano malalaman, Pastor? Makikita yan sa outcome ng buhay mo. Makikita yan sa outcome. Kaya kung gusto nyo unti-unti, magtino. Kaya sana kayo mga inangat ng Diyos, mag-testimony kayo para malaman nila na ano ba yung ginawa nyong kasaway noon. Tapos ngayon at least, biyaya ng Panginoon. Ibinigay ng Diyos yung mga panalangin ninyo sa buhay. Ibang saya, ibang sarap. So, ang Diyos ay tapat sa kanyang biyaya. Now, allow me just to give the definition before I close. Okay, magala, meron daw tayo dinner mamaya. May dinner ba mamaya? Huwag na kayo uwi, kakain tayo dito. So, kaya magtuloy-tuloy lang ako dito. Mag-preach lang ako, okay lang ba? Kakain naman po tayo dito Para pag uwi nyo, mamamahinga na lang. Tama? Huwag nyo na i-replay yung trial ni BP. Wala din naman kayo matututunan doon. Pag uwi nyo mamaya, tulog na kayo kasi may pasok kayo, may trabaho kayo. Huwag nyo na i-replay. Wala din naman kayo matututunan doon. At hindi rin kayo yayaman. Ma-impeach man siya o hindi, ikaw pa rin ang magtatrabaho. Totoo ba ako? Ma-impeach man siya o hindi, ikaw ang magbabayad ng kuryente mo. Hindi sila ang magbabayad. Ikaw pa rin. Kaya anong gagawin mo? Sa Diyos ka magtapat, magtrabaho ka na maayos. Aral ka mabuti. Iyaan mo yung mga yan. Pareho lang yun sila. Ang pag-asa yan, Diyos. Amen? Parang yung isang pastor sa simbahan, galit na galit siya na leader ay babae. Kasi pastor dapat ang lalaki ay leader. Babae naman ang presidente niya. Kamote. Inconsistent. Yung gusto niya maging presidente, babae. Pero sa simbahan niya, ayaw niya mag-leader ang babae. Inconsistent, di ba? Saan ba tayo? Ayoko ng politics Nya high blood ako Ano ibig sabihin ng mercy? Ano si mercy? Mercy is not getting the punishment you deserve. Yung paparusahan ka sana kasi deserve mo, pero hindi mo nakuha. Kinaawaan ka. Pero yung biyaya is getting a wonderful gift, but you do not deserve. Nakatanggap ka ng regalo, hindi ka deserve. Pero sa isa, sa mercy, deserve mong parusahan, pero hindi mo nakuha. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Parang may example. Ito yung example niya. Classic example. Sa mercy, may police officer. Tinikitan ka. Wala ka lisensya Diba? Police officer gives you a warning instead of a ticket. Ang tawag doon, mercy. You are spared from the punishment you deserve. Magkano huli pag walang lisensya? 1,500. Imbis na 1,500 magbabayad ka, ang sabi niya, Sir, next time dapat. Tawag doon, mercy. Sino sa inyo nakatanggap ng awa? Mercy ang tawag doon. Pag sinabing grace, ito naman, grace. The police officer not only lets you go, hindi ka lang niya pinaalis, kumuha ng pera sa bulsa niya, binidya ka ng 1,000. Sabi niya, Sir, regalo mo yan Sana makatulong. Dagdagan mo na lang para magkalisensya ka. Ang tawag doon, grace. Hindi ka na nga hinuli, hindi ka na nagbayad, ikaw pang binigyan. Alam niyo po yung mercy and grace, araw-araw nating nai-experience. Pero yung mga Krisyano, still unthankful. Imbis na mag-thank you, galit. Galit sa mundo, galit sa asawa, galit sa anak, galit sa sarili, galit sa ibang tao. Naku, sarap mabuhay. Pag nasa Diyos ka, ang sarap mabuhay.
Tama ba? Para namang hindi Pag nasa Diyos ka, masarap mabuhay. Ay siya, parang hindi. Sabi nung iba, kaya nga ako nahirapan nung naging Krisyano ako Dati naman okay ako nung hindi ako baptist Okay. And, iba, pag Krisyano, saya. His grace saves us. Tapusin ko na yung una, then susunod ko na yung next week na lang yung last. We could not get to God. Hindi tayo makalapit sa Diyos because of sin. Tama? For all have sinned and come short. So anong ginawa ng Diyos? Siya na yung lumapit. So God came to us. Luke 19:10. Ano sabi doon? For the Son of God came to seek and to save that which was lost. Dahil hindi tayo makalapit, ang Diyos ang lumapit. Ay siya, napaka-sweet. Sige daw, isipin nyo yan. Dahil hindi tayo makalapit sa banal na Diyos, dahil makasalanan tayo, siya yung lumapit. Pero hindi siya lumapit nang talagang nagkatawang tao siya para makasama natin siya. Kasi hindi sa iba tayo siya makakalapit dahil sa kaluwalhati ang meron sa Diyos. Naalala niyo si Moses. Lord, gusto kitang makita. Naku, teka, pag nakita mo ko, mamamatay ka na maaga. No man sees God and live. Dahil makulit si Moses, nabigyan ng privilege. Sige, pwede mo makita yung likod ko. Back parts. Pero hindi niya nakita yung mukha ng Diyos. Pagbaba niya, di namuti. Because of the glory of God. Likod pa lang yun, tingnan nyo, inabot tayo ng Diyos. He came in the person of the Lord Jesus Christ to die for your sin. Isn't it mercy and grace? Something we do not deserve and yet we enjoy? Amen? Philippians chapter 2 verse 5 to 8. I will close with this now. Ang ganda ng verse na to. Let this mind be in you which was also. So hinahamon ni Pablo ang mga taga-Pilipay, naway yung isip na to ay nasa inyo din dahil tong isip na to ay isip ng Diyos. Verse 6, who being in the form of God. Tingnan nyo in the form of God, si Kristo po yan thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no. Ginawa ng Diyos ang sarili niya na walang reputasyon, took upon him the form of a servant, at was made in the likeness of man. Nagkatawang tao, and being found in fashion as man, he humbled himself, nagpakumbaba ni Apo, isuna, and became obedient unto death, even the death of the cross. Yun yung kaisipan na sinasabi ni Paul sa taga-Pilipay, sana meron tayong ganyang kaisipan. Anong klaseng kaisipan? Kapatid, yung merong kaisipan ng pagpapakumbaba, na hindi mo iniisip na parang kalapastanganan to Diyos ako, tapos ako yung pinahihirapan, ako yung dinuduraan, ako yung sinasuntok, ako yung pinagbubuhat na mabibigat. Mukhang hindi yata tama yun Hindi ko deserve yun Hindi talaga deserve ni Lord yun. And yet, nakuha niya yun. Because of our sin. So that His mercy and His grace be upon us. Kaya nga, alam nyo, yung mga sinasabi ng mga unang mga tao noon, na ang batian nila, na ang awa at biyaya ng Diyos mapasayo. Alam mo, napakagandang batian nun Diba? Yung pag nagkikita kayo, pagpapaalam na, pag-aalis na yung tao, ang sasabihin sa'yo, awa at biyaya ng Diyos naway mapasayo. Hindi lang simpleng bati yun You are declaring the mercies and the grace of God to be upon him or her. Parang prayer yun kung tutuusin. Diba? Parang panalangin na ang awat biyaya ng Diyos naway ma-enjoy mo sa paghayo, sa pag-alis mo, sa kamang lugar pupunta. Isi mga kapatid, God is faithful in His, marami pa ho ito Isa lang ang una natin pinag-usapan, biyaya ng Panginoon. Tumayo tayo lahat. Naway meron po tayong napulot sa gabing ito. Panginoon, salamat pong muli. Napakayaman po ng iyong awa at ng iyong biyaya. Bagay na deserve namin and yet hindi namin natanggap.
Bagay na hindi namin deserve, pero natanggap po namin. Salamat sa awa at salamat po sa iyong biyaya. Truly, it is of your mercies that we are not consumed, because your compassions fail not. Lord, tonight, the message is to challenge us not to stay the same. Sanctification is every day. Tulungan niyo po kami, Lord, na unti-unting sumunod sa iyong kalooban, to be obedient just like you are. Apo kat nagbaling ka nga natulnog, ingga na nga nailansa ka di cross. Tapno lang ay isala ka na kami, Apo. So nga, Apo, tulungan na kami ngagtulnog. I want to question about iti faithfulness mo, Apo. Iti faithfulness mi, Apo, adu nga questions. So nga tulungan na kami, nga agbalin nga natulnog. So nga, Apo, sana tong message na to ay malaki ang naging tulong sa amin. Naway nabuhayan kami, naghising sa katotohanan, na kami mananatili sa maling gawain, nothing good will happens. Tulungan nyo kami maging totoo, once and for all, na magiging totoo sa aming pagsunod po sa inyo at sa mga gagawin namin sa buhay. Salamat po, patawad Panginoon sa maraming mga beses na kami po ay nagkamali at nagkulang. Kaya sa gabing ito, muli kami lalapit sa altar sapagkat kailangan namin ito. Hindi dahil kami nakalapit na nung linggo, kung hindi dahil, Lord, every day we need your grace, we need your throne. Push your people, encourage your people to come tonight. In Jesus' name I pray. Tara, let's go. Sige lang, pray lang po tayo. Wala po nagmamadali. Take your time. Muli po kami, Ama, nagpapasalamat. Isang midweek coming together muli ang natapos. Muli kaming nabuhayan, napaalalahanan. And even, Apo, nakarit kami manen, na-correct, na itama. All in all, it is of your mercies and your grace that we are not consumed because your compassions fail not. So nga, Apo, hindi namin kakalimutang alalahanin, kaya kami ay muling magkakaroon ng pag-asa that it is of your Lord's mercies that we are not consumed. Hindi man, Lord, maganda ang karanasan ni Jeremiah in the world point of view. Maaring masabi namin, unsuccessful si Jeremiah dahil ang mga tao ayaw siya, walang nakikinig sa kanya, di siya nakapag-asawa, pati ang hari ay walang amor sa kanya. Maaring sa world point of view, unsuccessful si Jeremiah. But on a biblical point of view, he is a very successful man. Sapagkat sinikap niyang gawin at sundin kung ano ang iyong kalooban sa kanyang buhay. Even though, Apo, it cost him his life. So nga, Apo, again, pagpakumbaba kami, agyamyamang kami, iti kinapudnom. Hanggang nga mauma, Apo Diyos, patuloy na kami, Apo, nga an-anusan. Ingga na, Apo, ag-mature kami, ingga na, Apo, nga ag-grow kami, ingga na, Apo, nga sumurot kami, hana kami, Apo, nga hana kami, Apo, nga an-anusan na kami nga kanayon, Apo, kahit kung mga sawon. Salamat, Lord, kahit hindi kami tapat, tapat ka. Salamat sa awa mo, Panginoon, kahit kailangan kami parusahan, hindi kami naparusahan. Lord, salamat sa biyaya mo, kahit hindi kami katanggap-tanggap sa mga regalo, nabigay pa rin sa amin, na-enjoy pa rin namin. And actually, Lord, yung feeling pong nakakahiya, ito po yung pakiramdam namin sa oras na ito. Personally, Lord, ito po yung pakiramdam ko sa mga oras na ito. Parang nakakahiyang tumanggap ng biyaya mula sa inyo. But anyways, Lord, we're so thankful. Bless your people. Bukas, papasok uli sila sa trabaho, haharap.
sa kanilang mga responsibilidad. Pagpalain mo sila ng kalakasan at kalusugan, protection. Naway magningning sila bilang mga Kristiyano sa kanilang mga trabaho. Lord, bilang mga estudyante, papasok muli sila ng maaga sa school. Nagmagningning nawa ang buhay ng mga estudyante. Maging mabuting ehemplo, example sa lahat ng bagay. Pagdating ng linggo, muli kami magbabalikan sa church para mapalakas kaming muli. Naway magiging sapat ang gabi na to para sa darating na bukas, Friday at Sabado, para pagdating ng linggo, muli kaming magcha-charge ng kalakasan mula sa inyo. Lord, sana naabot yung mga kapatiran naming nasa live streaming, kung paano yung salita mo yung naabot dito sa aming church building, ganun din po sana sa live streaming. Kaya salamat po. Purihin po kayo itaas sa aming kalagitnaan. Ibinabalik namin ang kaluwalhatian sa iyo at sa iyo lamang, sapagkat ang aming dalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. And all God's people will say, shall we all stand? Sa mga nakaupo, mga nakatayo, remain standing. We will sing the song, Great is Thy Faithfulness. Amen. Thank you, Pastor Ronald, for that encouraging message from the Word of God. Okay, after the first stanza and chorus, ay back to ni Kuya Jojo tayo pag-pray na ito offering. Okay. Let us sing our last song. On the first stanza now, ready, sing. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand has provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Dumugdit nagkararag tayo. Apo Diyos, nagyamang kami iti dito Apo Diyos nga kanito, iti nga rapi. Nagyamang kami Apo Diyos iti awan risat na Apo Diyos, awan sarday na nga asim Apo Diyos kada kami. Kaya uray Apo Diyos iti most of the time Apo kaya ato dagiti hanya napintas nga raramidin mit sangwanam. Kaya still Apo Diyos nga hangka nga nag-fail. Kaya hangka Apo Diyos na uma nga mangyaw-awat lata iti grasya ken parapon mo kada kami Apo Diyos. Nagyamang kami Apo Diyos kaya uray iti daytoy nga kanito. Iting kami panangisubli iti rebeng nga para kanya Apo Diyos kaya may isa Apo Diyos nga reflection nga i-express mi Apo Diyos. Kung may isa nga panangisubli mi Apo Diyos kadagiti panangasaasim kada kami Apo. Yamang kami Apo Diyos pendisyon nam daytoy Apo Diyos nga maitud mi kanya Apo. In Jesus name, amen. Amen. God bless you as you give tonight. On the second stanza now, ready, sing. Summer and winter, in springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Chorus now. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. So, tugaw tayo pagbig kakabsat. So, some follow-up announcement po.
para sa ating nalalapit na youth rally this coming July 26. Sa ating pong mga blooming ladies and Ironman, sa mga hindi pa po nakapag-commit, ay although maaga tayong kumuha, so mag-commit na po kayo. Ang deadline po niyan is last Sunday, before ng Sunday ng rally na yon. So that is third Sunday. And then pwede rin po yung pinaka-last Wednesday before po ng ating youth rally ay makompleto na po natin yung ating commitments. Okay? So far sa mga Ironman ay marami pa ring mga tatay na hindi pa nakapag-commit. No? Ayon po sa inyong kakayahan, hindi po to palakihan, hindi po to paliitan na. Ito po ay nagdedepende sa puso ninyo, gaano kayo may kakayahan na maging part at maging blessing po tayo. Lalo na sa ating mga kabataan. So kaya nung nakaraan, nakausap na namin yung in charge sa Narbacan Park. So okay naman na. So nagkasundo na po kami at pipirma na po ng kontrata. Kaya ibibigay ko yung kontrata kay Brother Dexter mamaya para doon sa Narbacan Park. So bali doon po tayo sa Narbacan Park. Okay? Okay, good. So pasensya na kayo, yun lang yung nakayanan namin no. Magtiis na lang po kayo doon sa Okay, so i-announce ko na lang po by Sunday. Okay, by Sunday na lang po. Ay, hindi, wala nakakaalam noon. Wala, secret yun. May nag-reveal ba sa inyo? Wala nakakaalam noon. Wala nakakaalam noon. Secret yun, secret. Secret na malupit. Secret na malala. Anyway, malalaman nyo rin naman eh. Okay, so, anyways. So, yung commitments po natin please paki-ready po natin. Yung ating speaker po excited na, sama natin sa prayer, yung safe travel po nila sa ating nalalapit na 25 heads or members. Yung iba doon, mga bata pa nga ay meron na po tayong naipon na 75,000. Just for 25 people lang yan. So kaya i-push natin na sana po yung umabot ng 200,000 pataas yung commitment natin sa anniversary para masaya at maganda. Marami tayong magawa. Mag-enjoy tayo sa ating anniversary. Kasi may plano ako na yung service ng Sabado, maghapon, morning, saka afternoon. Kaya we really need a good budget to that. Sabado po yun Hindi po yun yung members night natin Friday ng gabi. Pero yung Sabado, so i-announce ko na lang later on yung mga details, pero isa sa plano natin ay morning sa kahapon yung challenge. Para mas marami tayong marinig na hamon, paano tayo lalago as local church. Kailangan natin yan, mga kapatid. Okay? Sige. Tayo tumayo po. Shall we all stand? We will sing our team song as we give our barrio operation. Isama natin sa prayer si Kyril babiyahin na to. Anong araw biyahe mo, anak? July 16. Wala ka na sa youth rally. Okay, sige. Okay lang yan. Bawi ka na lang pagbalik mo. Okay, so biyahe na po siya going to Thailand. So please do pray for her. Meron na kaming malinaw na instruction kung ano yung gagawin namin. So nakipagkasundo na si Kyril dyan. So she would be our missionary to Thailand. Amen? Palakpakan natin si Missionary Kyril Mobiles. Okay, so mag-pray natin. Sabi ko mag-trabaho muna. Saka na yung boyfriend. Pero mo kami umaaligid yata dito no? Kaso wala pa nagpapaalam kasi Kapag-pray po natin si Sister Kyril. Amen? So, and then yung ibang mga announcement, iba na lang kasi wala pang pahintulot na i-announce. Kaya hindi pa natin i-announce yan. Pero later on, maririnig nyo po yung announcement na yan. Isasama po natin yan sa ating mga prayer. Amen po ba? Amen. So, that's really a good blessing for everybody. So, let's sing this song as we give our barrio operation. Okay, so after we sing our theme song, damdam ako at kantaan tayo ni Ma'am Joyce City Happy Birthday. Okay. On the person na ready, sing. You've led us through these passing years, through trials, doubts, and through our tears. Your faithful hand has brought us through. Our hearts belong, oh Lord, to you. Your truth we hold, your love we share. Your grace was led us everywhere. We'll teach
teach your world, we stand obey, to pass the faith along each day. Faithful and following, fruitful in love, strong in your calling from heaven above. 19 years growing, still we proclaim, all for the glory of Jesus. And this second stanza now. You raised up hearts to serve and care, to shine your light and spread there. Your word remains our guiding flame, forever lifting up your name. Your truth we hold, your love we share, your grace has met us everywhere. We'll teach your word, we'll stand obeying, to pass the faith along each day. Faithful and following, fruitful in love, strong in your calling from heaven above. 19 years growing, still we proclaim, all for the glory of Jesus' name. Amen. Let us sing happy birthday. Already sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, salamat. Happy birthday, Ma'am Joyce. Happy birthday, Sister Marian. And also Sister Crispy all the way from Canada. So sila po yung mga magkakasabay na nag-birthday ng July 17. So salamat po sa inyo. Naway mabuhay kayo. 7, 7. Naway mabuhay kayo hanggat gusto po ninyo. Amen? Okay, so you can go now with your respected tribes. Be sure na kayo po ay mag-meeting at manalangin po